Tuta, umalis ka dyan. Hindi maganda to, Commander Gu. And nakabangga ako. Pasensya na po, may tuta kasi sa gitna ng daan. Hindi ko sinasadya. Sundalo kaya yan? Okay ka lang ba? Okay lang ako, okay lang talaga. Konting gasgas lang sa kotse mo. Kasalanan namin to. Gusto mo bang pumunta sa ospital? Hindi na kailangan. Responsibilidad ko to. Ang mahalaga, okay ka. Tama yan. May 2 bote ng tubig sa kotse ko. Kunin nyo. Salamat po sa serbisyo nyo. Wag na. Kunin nyo na lang. Isa lang tayong malaking pamilya. Sige na, kunin nyo na. May mga gagawin pa ako. Aalis na po ako. Yung sundalo. Ang gwapo ng sundalong yun. Commander Gu, okay lang po ba kayo? Okay lang. Pumunta na tayo sa ospital ni Lolo. Pangarap kong makapangasawa ng sundalo. May pag-asa pa kaya ako? Huwag ko na lang isipin yan. Kailangan kong kumita ng pera para sa pagpapagamot ni Lola. Lolo, bakit po kayo nagpatawag ng apurahan? Anong problema? Guzing. Wala kang kwenta. Okay lang na hindi mo pamahalaan ang negosyo ng pamilya. Pati ba asawa? Ako pa pipili. Lolo, di ba sinabi ko na sa inyo? Talagang allergic ako sa babae. Tigilan mo ang mga palusot mong imposible. Sinasabi ko sa inyo, napakabait niyang bata. Madalas kaming nagkukwentuhan ng lola niya. Araw-araw, dinadalaw niya ang lola niya sa ospital. Ang bait at ang galang. At ang ganda pa ng ngiti niya. Wala akong pakialam. Basta, umuwi ka and gay na may asawa. Kung hindi, bibigti ako gamit ang IV tube. Huwag, ako na. Sige na, ako na nga, di ba? Sige na, ako na nga, di ba? Nagpareserba ako ng mesa para sa iyo sa Jinhei Restaurant, na pag-aari ng pamilya natin. Bilisin mo, sige. Sabihin mo naman kahit pangalan niya. Sula ng pangalan niya. Tingnan mo, ang ganda ng ngiti niya, no? Siya nga. Heto, ang lugaw mo. Ang sarap talaga ng luto mo. Sanay ako sa mamahaling pagkain. Ngayon, luto mo na lagi kong naiisip. Oo, ang luto niya, lasang tahanan talaga. Nakakagaan ng loob mula sa puso hanggang sa tiyan. Natutuwa akong nagustuhan ninyo. Mag-ingat kayo. Teka muna. Hello, Lola, bakit po? Sulan, ipinaghanda kita ng blind date. Apo siya ni Manggo. Ano, blind date? Oo, nakita ko na ang litrato ng binata. Ang gwapo nga niya, kahit na laging sinasabi ng lolo Gumo, na hindi raw ganoon ka-successful ang apo niya. Dapat humanap tayo ng taong simple lang at may magandang pag-uugali. Lola, wala pa po akong plano tungkol dyan. Alam ko. Ako ang pumipigil sa iyo. Gusto kong makahanap ng mag-aalaga sa iyo. Para panatag ang loob ko. Kung hindi ako mamamatay ng tahimik. Lola, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Opo, pupunta na ako sa blind date. Mabuti, ipapadala ko sa iyo ang address. Magmadali ka ng mag-impake. Shenbai, pakisend sa phone ko yung report sa allergy ko sa babae. Anong problema? Guzing, anong nangyayari? Pinag-arrange ako ng lolo ko ng blind date.
Ayokong madamay siya sa gulo. Yung sundalo na naman. Nasulyapan ko lang siya dati. Hindi ko siya nakita ng maayos. Tinitingnan ko siya ngayon. Ang gwapo niya talaga. At ang pino niya. Iniisip ko lang kung anong ginagawa niya rito. Ikaw ba si Miss Sulan? Tama po. Hello. Hello, ako si Guzing. Ako yung blind date mo. Ikaw, anong problema? Diyos ko, bakit parang? Naka-jackpot ako ng libreng alahas. Anong sabi mo? Wala. Maupo ka. Pinapanta ako ng lolo ko sa blind date na to. Pero kailangan ko munang sabihin sa'yo ang isang bagay. May allergy ako sa babae. Ito ang diagnosis sa akin. Sobrang bihira ng sakit na to. Ganun pala. Okay lang, wala sa akin yun. Wala sa kanya. Alam ba niya ang sinasabi niya? Tama, parang kapatid ko kang kumakanta. Retirado na ako. Sumi-sideline ako paminsan-minsan. Naiintindihan ko. Nang sabihin kong retirado na ako. Parang nadismaya siya. Hayaan mo na. Ayokong siya pa ang masaktan dahil sa sakit ko. Ayos lang kung ayaw niyang magpakasal. Pwede rin yun. Bigla ang kasal. Kasal na ako. Mapapanatag na rin ang loob ng lola ko. Matatanggap na rin niya ang kondisyon ko. Alam kaya niya ang pinapasok niya. Hello, aling may-ari. Anong problema? Ikakasal na kasi ang anak ko, kaya kailangan na naming gamitin ang bahay. Kailangan ninyong lumipat ngayon. Biglaan naman yata ito. Pwede po bang bigyan ninyo ako ng kaunting panahon para makalipat? Hello po, aling landlady. Hindi, kailangan kong magmadaling bumalik at mag-impake ng mga gamit ko. Anong problema? Mr. Go, may biglaang nangyari sa bahay. Aalis na ako, mag-usap na lang tayo sa susunod. Ay nako, nagka-Katie ako. Okay ka lang ba? Salamat kanina, walang anuman. Ang kakaiba naman, hindi ako inaalergya ngayon. Dahil ba sa kanya to? Mr. Go, may problema po sa inuupahan kong apartment. Kailangan ko pong bumalik at ayusin yun. Teka. Hindi ako allergic sa babaeng to. Mukhang kailangan ko muna siyang panatilihin dito. At ipatingin sa doktor. May iba pa ba? Kung wala kang matutuluyan, pwede kang tumira sa amin. So, magsasama tayo agad pagkatapos ng kasal. Ngayon lang tayo nagkakilala. Ito ay, kung magsasama tayo, mapapanatag din ang loob ng lolo ko. Sige, tara na. Yang kotse mo. Shit, ang kotse ng pamilya ang dinala ko. Unang hakbang ng pagbabalat kayo, bigo. Pag lumabas to, hindi na ako titigilan ng mga kasama ko sa unit. Ang kotse na to ay, maganda ang kotse mo, pero, ang una kong napansin ay yung kotse sa tabi nito. Ang astig, no, malawak ito at maraming upuan. Maganda para sa maraming tao. Isang Maybach na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Natalo ng isang SUV na halos lampas lang sa 10,000 dolyar. Tama. Alam mo ba kung anong kotse yun? Wala akong ideya. Tama, ordinaryong tao lang tayo. Ano ang alam natin tungkol sa mga mamahaling kotse? Ang kotse ay isa lamang paraan ng transportasyon. Tara na, sige. Tuloy kayo. Ang laki naman ng bahay mo. Siguradong napakalaki ng nagastos mo dito. Bahay na may multo, binili ng mura. Ikaw, natatakot ka ba? Hindi ako natatakot. Matibay akong materyalista. Kung gayon, anong problema mo?
Pasensya ka na. Talagang kakaiba ang palapag na ito. Sa silid tulugan ka ng mga bisita. Tama. Anong pabango kaya ang gamit niya? Ang bango. Hindi maganda yan. Anong ginagawa mo, Mr. Go? Medyo natatakot ako. Nilalandi niya ako. Bago to sa pakiramdam. Nagsinungaling ako kanina. Hindi ito bahay ng multo. Anong problema doon? Sabi ko sa'yo, matatag akong materyalista. Hindi ako natatakot kahit kay Titing. Hoy, Shenbai, may nakilala akong babaeng mahahawakan ko. Nang hindi ako nagkakaroon ng allergy. Sinasabi mo na hindi ka pala allergic sa date mo. Tama. Anong nangyayari? Sa medical na usapan. Sa medical na usapan. Iba-iba ang protina ng bawat isa. Kapag nag-interact ang dalawang protina, may nabubuong bagong substance. Pinapagana ang katawan para gumawa ng bagong antibodies na nagiging sanhi ng allergic reaction. So anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin, bagay na bagay kayo. Tadhana kayo. Siya na talaga ang soulmate mo. Guzing, maghanda ka na lang para sa pag-ibig. Nagdedelusyon ka na. Magpatingin ka na. Guzing, hihintayin ko ang araw na mapapahiya ka. Maghintay ka lang. Saan ka pupunta? Jinhee Restaurant. Tanghali ang pinakamadaming tao sa restaurant. Siguradong abala siya ngayon. Gusto nyo bang magluto ako ng pagkain para dalhin doon? Bilang pasasalamat sa pagtulong niya sa akin sa mahirap na sitwasyon. Mr. Go, maaari ko bang gamitin ang kusina ninyo? Magaling po kasi akong magluto. May pagluluto ko kayo. Hindi ba't isa ito sa maliliit na restaurant ng pamilya ninyo? Kakain ka ba? Hindi. Hindi maayos ang pamamalakad sa restaurant na iyon. Nalulugi na raw. Gagamitin ko ang bakasyon ko para tingnan yun. Guzing, kailan mo naman ilalabas ang asawa mo para magsaya? Dol-dol. Malaya kang gumamit ng kusina. Hindi ako makakabalik para mananghalian. Perpekto yan. Tara na. Maligayang pagdating, batang amo. Balik na kayo sa trabaho. Huwag niyo na akong alalahanin. Nasaan ang kusinero? Ang kusinero ay si Miss Shen Jiwei mula sa pamilya Shen. Halos 2 linggo na siyang di dumadalaw dito. Wala talaga kaming masabi. Dalhin niyo rito ang kusinero sa loob ng 3 minuto. Oo, ikaw muna. Teka. Mr. Go. Mr. Go, teka. Anong nangyayari dito? Ang laki-laking gulo sa may pinto. May darating bang bigatin? Ito si Adjutant Chu. Siya ang boss namin. Dumating siya para mag-inspeksyon. Ako, ang boss. Ikaw ang boss. Tama, ako to. Ganun pala. Hello, boss. Sige, bumalik na kayo sa trabaho. Napadaan ka dahil. Nag-alala ako na baka abala ka. Kaya nagluto ako ng pagkain at dinala ko rito. Huwag kang magmadali. Tawagin mo ang boss para siya na ang tumingin. Sige, kung gayon, Guzang. Little Go. Kumain ka muna. Boss, hindi naman ako nagmamadali. Nakakagulat, medyo masarap. Kumusta? Parang lasang bahay. Natutuwa akong nagustuhan mo. Sa tingin ko, ang restaurant ng boss mo. Dapat magdagdag din ng mga lutong bahay. Parang ang lamig dito. Kahit na sosyalin, pero kulang sa init ng tao. Nakakatakot. Miss Su, kailangan ng chef ang restaurant na to. Gusto mo bang subukan? Sinong nagsabing walang chef dito? Ako yun.
Ako yun. Guzing, anong ginagawa mo dito? Teka. Bakit may babae sa tabi mo? Di ba hindi ka nagpapalapit ng babae sa'yo? Sino tong babaeng to? Ako ang panganay na anak ng pamilya Shen. Saan ka nanggaling, Aber, at ang dungis-dungis mo? Mr. Go, bakit ang sama ng pakikitungo niya sa akin? Isa ba siya sa mga humahanga sa iyo? Bakit siya nakatayo ng malapit sa akin? Ano kaya ang pabango niya? Ang bango-bango. Anong sinasabi niya? Wala akong maintindihan. Ginoong Go. Oo, romansa bang kailangang alagaan? O masamang romansa na kailangan ng tulong ko? Binibining Su, kung natatandaan ko. Kasal na tayo. Tama, magpakilala ako. Ako ang asawa ni Guzing. Asawa ni Guzing. Ang pangalan ko ay Sulan. Magpapakilala ako. Asawa ako ni Guzing. Sulan ang pangalan ko. Ikaw. Ibig mong sabihin, asawa ka ni Guzing. Guzing, pumunta ako rito para maging punong tagapagluto mo. Bilang punong tagapagluto, paulit-ulit kang lumiliban. Shen Jiwei, hindi ka bagay dito bilang head chef. Guzing, umiikot ang lugar na to dahil sa luto ko. Hindi niyo ako kailangan. Yan bang taga-bukid ang gusto niyong gawing chef? Pwede ba, tigilan niyo na ang tawag na taga-bukid? Pwede ba, tigilan niyo na ang tawag na taga-bukid? Sa probinsya ako ipinanganak, pero mas masarap pa rin ang luto ko kaysa sayo. Nakakatawa, ang baduy mo naman. Taga-probinsya ka nga pala. Nakatikim ka na ba ng steak? Nakakita ka na ba ng French pastries? Alam mo ba, kung anong gusto ng may kaya tulad namin? Yang 2 putahe na ginawa mo, yang mga pangkaraniwan at pangbahay na pagkain na yan, ay para lang sa inyong mga taga-probinsya. Balikan mo ang 3 henerasyon. Sino ba ang hindi galing sa probinsya? Tsaka, lahat naman tayo may tiyan na nagugutom. Bakit kailangan pang magkaiba ang antas? Hindi mayabang, hindi rin sunod sa niren. Hindi masama. Kung gayon, kaya mo ba akong tapatan? Sa anong laban? Paligsahan sa pagluluto. Kukuha tayo ng 3 taong huhusga dito. Bawat isa sa atin ay gagawa ng 3 putahe. 2 sa 3. Payag ka ba? Bakit naman hindi? Magaling. Dahil kompetisyon ito, kailangang may pusta. Kung mananalo ako sa kompetisyong ito, akin na si Guzing. Kahit na ayaw ko talagang ituring ang isang tao na parang pusta. Pero sumang-ayon ako sa'yo, ang tiwala niya sa sarili. Sanay na chef si Shen Jiwei. Mayroon pa nga siyang advanced certificate. Sigurado ka bang hindi ka matatalo? Huwag kayong mag-alala, Mr. Go. Kung hindi ako sigurado na mananalo ako, hindi ko tatanggapin ang hamon. Tsaka, kasal na tayo, hindi kita basta-basta ipapamigay sa iba. Ginagawa niya to para sa akin. Idinedeklara ko na ang paligsahan sa pagluluto ay opisyal ng bukas. 3 putahe bawat isa, best 2 out of 3. Miss Shen, kaya naman pala senior technician ka. Ang galing humawak ng kutsilyo. Ay walang kapantay. Talagang kahanga-hanga ang husay ni Miss Su sa paggamit ng kutsilyo. Pero, sinusubukan ba niyang gumawa ng pagkaing kanluranin? Nabalitaan ko na galing daw siya sa probinsya. Nakakain na ba talaga siya ng pagkaing kanluranin? Isang probinsyana, maglalakas loob kang makipagkumpitensya sa akin sa pagkaing kanluranin. Masyado mong pinapalakihan ang ulo mo. Commander Go, hindi ba masyadong mapanganib para kay Madam na makipagkumpitensya kay Miss Shen sa lutuing kanluranin? Tingnan mo ang ekspresyon niya. Iyan ay nagpapakita ng ibig sabihin. Tiwala siya sa kanyang panalo.
Handa na ang unang putahe mula sa parehong kalahok. Mga hurado, tikman niyo po ang mga putahe. Piliin niyo ang putaheng sa tingin niyo ay pinakamagaling. Dapat kayong maging patas at walang kinikilingan. Kung hindi, huwag na kayong mag-abala pang pumasok bukas. Parehong western style steak ang ginawa ng mga kalahok para sa kanilang unang putahe. Sige po, tikman niyo. Ang steak ni Miss Shen. Parang medyo sunog na. At itong steak ni Miss Su ay napakalambot. Mag-isip ka munang mabuti bago ka magsalita. Anong problema? Bawal na bang magsalita ng totoo? Kung minadali mo ang paghahanda, tiyak na masisira ang steak. At ikaw, isang probinsyano, ang nagtuturo sa akin. Ayaw mong makinig sa magandang payo. Kung ayaw mong makinig sa payo, edi hintayin mo ang hatol ng mga hurado. Mga hurado, maaari na kayong bumoto. Pinipili ko si Miss Su. Pinipili ko rin si Miss Su. Kaya, lumabas na ang resulta ng unang round. Panalo si Miss Sulan sa unang round. Sinamantala mo lang ang kahinaan ko. Ang unang round, tinalo kita sa sarili mong laro. Para naman makumbinsi ka, Komandante Gu, talagang kakaiba ang asawa mo. Akin yan. Dapat ganyan siya kasaya. Sunod, dumako naman tayo sa ikalawang round. Ang kompetisyon sa pagluluto na ito. Ikalawang round. Si Miss Shen Jiwei. Gumawa siya ng dessert na French style. At si Miss Sulan naman ay gumawa ng Ito ay pumpkin soup. Miss Sulan, sigurado po ba kayo na kalabasa ang sabaw na yan? Tama, sabaw ng kalabasa. Hindi talaga yan bagay sa isang marangyang okasyon. Seryoso ka bang yan ang ipanglalaban mo sa akin? Mga hurado, tikman niyo po. Ang dessert ni Miss Shen sa pagkakataong ito ay walang kapintasan. Matamis, pero hindi nakakaumay. Halos perpekto na. Sulan, o kaya, umamin ka na lang natalo ka. Ba't nagmamadali ka? Hindi pa naman inanunsyo ng mga hurado ang resulta. Talagang hindi kasi suko hanggat wala ka nang maisip. Sige, tatalunin kita ng patas. Halika, sige na. Pwede po bang humingi ng isa pang mangkok? Itong sopas ng kalabasa, ang lapot at tamis. Parang pagkatapos kong inumin to, anggan sa tiyan ko. Gusto ko tuloy ng pangalawang mangkok. Pakiramdam ko, parang luto ng nanay ko. Ang tagal na rin simula nang makakain ako ng luto ni nanay. Suportado ko si Miss Su. Suportado ko rin si Miss Su. Muling nagwagi si MS, so, hindi ako naniniwala, nagkakasabwat kayo. Ano sa tingin mo? Nasiyahan ka ba sa kalabasa kong sopas? Kumpara sa French style mong dessert, anong masasabi mo? Talo nga pala ako. May sinabi sa akin ang lola ko dati na ganito. Ang pagluluto ay para mapasaya ang mga tao. Pero ikaw, niluto mo lang ang pagkain mismo. Kaya kumpara sa akin, talo ka. So,
Itutuloy pa ba natin ang round 3? Maglaban man tayo o hindi, wala nang saysay yan. Napagdesisyonan na kung sino ang panalo. Ang panalo ngayon ay si Miss Sulan. Hindi ko inasahan na mananalo talaga si Madam. Magaling. Sabi ko sa'yo, pagluluto, hindi ako takot, kusina man ay kanluranin o chino. Kaya kung gawin ng walang kahirap-hirap. Nagpapapuri siya sa akin. Dapat ko bang pansinin? Siya naman kasi ang nagpanalo sa akin sa laban. Magaling ka. Bakit niya hinaplos ang ulo ko? At bakit bumilis ang tibok ng puso ko nang gawin niya yon? Bitawan mo siya. Hindi kayong dalawa ang para sa isa't isa. Ano? Paano kami hindi para sa isa't isa? Ikaw, bakit hindi ka masaya bilang isang mayamang dalaga? Nagtratrabaho lang kami ni Guzing sa Jinhae Restaurant. Bakit kailangan mo pa siyang guluhin? Nagtratrabaho. Hindi ba sinabi sa iyo ni Guzing ang tunay niyang pagkatao? Anong pagkatao? Ang tunay niyang pagkatao ay, Shen Jiwei, tumahimik ka. Hindi pa sinasabi ni Guzing kay Sulan ang tunay niyang pagkatao. Ibig sabihin, hindi niya talaga siya gusto. Wala to, dito lang siya nagtatrabaho. Pero, sige, sasabihin ko sa'yo, hindi ako basta-basta susuko. Tingnan natin. Sulan, gusto mo bang manatili dito at maging punong tagapagluto? Mas gusto ko ang maliit kong pwesto. Mas personal doon. At saka, maluwag ang oras. Mas madalas kong madadalaw si Lola. Kung ganun, gawin mo ang gusto mo. Ang sipag mo talaga, kaya naman mahal na mahal ka ng boss mo. Lagi kanyang sinusundan. Ang totoo, yun. Mag-usap kayo. Parang hindi siya ang amo ni Mr. Go. Mas mukhang amo pa nga si Mr. Go. Siguro aura lang niya yon. Sige, ituloy niyo lang. Aalis na ako. Hahatid na kita. Hindi ka ba dapat nagtatrabaho? Ang boss, pinahahalagahan ako. Kung ganun, nagpapasalamat ako, Ginoong Go. Sige. Iyan. Ito po ang upa. Kunin niyo na po. Huwag na. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang samantalahin ka pa. Kunin niyo na po. Gagaan ang loob ko. Hindi sa hindi ko kayang suportahan ang asawa ko. Hindi sa. Hindi ako mapapanatag kung hindi mo yan tatanggapin. Kailangan mong tanggapin yan. Nagustuhan mo ba? Hindi ako. Hindi ko. Diyos ko. Oo. Pasensya na. Pasensya na. Hindi ko sinasadya to. Hindi ko nakita. Talaga pong wala akong nakita. At saka, hindi ka naman kagandahan ng katawan. Hindi mo kailangang maging kampante. Hindi naman ganon kagaling. Sinamantala mo lang ang pagkakataong hawakan ako. Tulungan mo naman ako. Pwede bang limutin na lang natin to? Nakakahiya talaga. Pero, parang okay din pala ang katawan mo. Sumisilip ka pa rin. Ako.
Hindi mo ako sinusilipan. Paano mo nalaman na sinusilipan kita? Ako. Ang kapal din ng mukha mo, eh. Sige. Talagang kakaiba ka. Damhin mo ng maayos. Katawan ko, maganda ba o hindi? Kung ako ang tatanungin. Hindi naman masama. Pwede ko bang hawakan ang abs mo? Ang landi mo talaga. Hindi, ako. Ang anyo ay kawalan, at ang kawalan ay anyo. Huwag kang maakit sa kagandahan ng lalaki. Tulog. Kailangan ko ng matulog. Nasiyahan ka ba? Nakita mo? Oo. Pwede ko bang makita ulit ang abs mo? Ito ba yung tinatawag nilang six-pack abs? Ang sarap hawakan. Diyos ko, paano ako nagkaroon ng nakakahiyang panaginip na ganun? Okay lang yan. Panaginip lang yun. Basta't hindi malalaman ni Mr. Go. Magkukunwari akong hindi yun nangyari. Kalma. Kumalma ka. Siguro dahil ang tagal ko nang walang boyfriend. Biglang may lalaking dekalidad dito. Parang nagiging malandi ako. Normal lang yan. Hindi. Kailangan kong uminom ng tubig para kumalma. Ang aga-aga naman ito. Hindi niyo ako masisisi kung ang dumi ng isip ko. Anong tinitingnan mo? Hindi ko ginawa. Hindi ako nakatingin sa katawan mo. Mayroon bang taong kasintang ako para umamin? Bakit pakiramdam ko? Kaninang umaga, lalong iniiwasan ang tingin ko. Meron ba? Nag-i-imagine ka lang. Kung gayon, bakit namumula ang mga tainga mo? Yung tenga ko, kasi, hindi ba ako pwedeng mahiya? Tsaka, pampublikong lugar ang sala. Anong ginagawa mo dito, ang aga-aga? Anong nangyayari sa'yo? Nag-eehersisyo lang ako, sa sala ko. Anong kalokohan ang iniisip mo? Wala akong iniisip. Magpalat ka na ng damit mo. Tara na. Nandito si Lolo ngayon. Pasensya ka na, sa akin ka matutulog. Hindi. Kasi iisa lang ang kama. Paano tayong dalawa matutulog? Sa sahig na lang ako matutulog. Sa sahig na lang ako matutulog. Natulog na ako sa damuhan noong bata ako. Walang problema sa akin ang matulog sa sahig. Huwag na. Ako dapat ang matulog doon. Hindi ko hahayaang matulog sa sahig ang isang babae. Matulog ka na. Good night.
Tulog na ba kayong dalawa? Papasok si Lolo. Ay, Mukhang napasama ako sa oras. Lolo, anong ginagawa niyo rito? Kinumusta ko lang kayo. Nakikita ko kayong dalawa na ganyan. Mapapanatag akong matulog. Ha? Matulog ka na. Ay nako, mukhang may epekto nga yung sabaw na ginawa ng yaya.